ng sininsos ni David ang mga tao, hindi niya isinama ang mga tao na wala pa sa edad na 20. Dahil nangako ang Panginoon na pararamihin niya ang mga Israelita gaya ng mga bituin sa langit. Inumpisahan ni Joab na anak ni Zeruiah ang pagsisenso sa mga tao, pero hindi niya ito natapos dahil nagalit ang Diyos sa pagsisensos na ito. Kaya ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay hindi naitala sa listahan ni Haring David. Kaya pala nagalit ang Diyos noon nung nagsenso si David. Siyempre, hindi mabibilang, di ba? Kasi sabi, pararamihin niya ang mga Israelita gaya ng mga bituin sa langit. Sinong makakabiglang nun, di ba? Kaya doon nagalit ang Diyos. At naparusahan nga yun, di ba? Kung naalala niyo po, naparusahan nga si King David. Ang naano doon yung mga tao. Kaya nung nagdasal si David na siya na lang ang dapat parusahan, no? Ang parusa nun, kasi nabasa ko yun nung last ko pong basa, ang parusa noon ay pinapipili. Paano ba yung sa Tagalog? Pinapapili si King David kung alin sa tatlo. Tatlo yun eh. Hindi ko na maalala kung saan chapter yun. Basta meron po yun. Tatlo yun eh. Sakit ba yun? Merong sakit at meron yung... Kung i-review ko po, matatagalan ako. Teka, saan ko ba yun nabasa? Basta meron yun dito eh. 21. Meron yun eh, yung nag-census. Dito nga sa chapter 21. Ito nga, sa chapter 21. At pinasensos ni King David. Kaya nagalit yung Panginoon at sabi dito, ito, 1 Chronica chapter 21 verse 7. Dito po na sa 7. Sabi dito, hindi rin natuwa ang Diyos sa utos ng ito ni David, kaya pinarusahan niya. Di ba? Pinarusahan niya ang Israel. Tungkol po ito sa pagsisensos. Pinasensos kasi ni King David kung ilan. At nagalit po yung Panginoon. Kaya ito na yun, nandito. Pagkatapos, sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan. I-continue ko po ang ulitin ko po. Dito po yun, para malaman natin kung ano po yung parusa. Review po tayo. 1 Chronicle chapter 21 verse 7 ang sabi, hindi rin natuwa ang Diyos sa utos na ito ni David, kaya pinarusahan niya ang Israel. Ang utos po niya ay ipasensos po, no? Ang mga Israelita. At sa verse 8 ang sabi, pagkatapos sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan po itong nagawa ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, na patawarin niyo ako na inyong lingkod sa aking kasalanan. Di ba? Dahil isa pong kamangmangan ang ginawa ko. Sinabi ng Panginoon kay Gad na propeta ni David, pumunta ka kay David, papiliin mo siya kung alin sa tatlong parusa ang gusto niyang gawin ko. Di ba 3 parusa po yung sabi. And then, kaya pumunta si God kay David at sinabi sa kanya, alin sa 3 ito ang gusto mo?
taong tagutom, 3 buwang paglipol mula sa teka muna. Paglipol sa inyo ng mga kalaban ninyo o 3 araw na salot. Yan po yung 3 parusa. Pinapapili po si King David at sabi niya, sabi ni saan ba yun? Nasaan na ba ako? Ulitin ko po itong verse 11. Pumunta si God kay David at sinabi sa kanya, alin sa 3 ito ang gusto mo? 12, verse 12, 3 taong tagutom, 3 buwang paglipol sa inyo ng mga kalaban ninyo o 3 araw na salot mula sa Panginoon sa pamagitan ng pagwasak ng anghel ng Panginoon sa buong lupain ng Israel. Imagine po, walang pagpipilian no? At magpasya ka at sabihin mo sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagpadala sa akin. Then sumagot po si King David kay God dito po sa verse 13, nahihirapan akong pumili. Mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao dahil napakamaawain ng Panginoon. Yan po, no? Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at 70,000 o 70,000 Israelita ang namatay. So yan po, no? Yan po mga kaibigan. At dito po mga kaibigan, paano po nangyari yung parusa? Anghel po Anghel po ang nakabanggit dito, no? Ulitin ko pong pagbasa ha. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at 70,000 Israelites ang namatay habang winawasak ng anghel ang Jerusalem. Naaawa ang Panginoon sa mga tao. Diba? Umiiral pa yung awa ng Panginoon kahit nanggagalit siya. Saan na ba yung isa sa... dito sa verse 14, kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at 70,000 sa Israel ang namatay. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel at 70,000 siya ang namatay. At habang wasak na anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na lumilipol sa mga tao, tama na, wag mo na silang parusahan. So mga kaibigan, mga kapatiran, pag meron palang, sa akin lang pong paunawa, kung meron palang mangyayari na hindi maganda ba sa mundong ito, mga anghel pala ang gumagawa niyan, Kasi, gaya dito, habang binawasak ng anghel ang Jerusalem, so ang Diyos nagpapadala siya ng yung bang pag magparusa, anghel, mga anghel po. So yung anghel, mga warriors yan mga servant on the air ng Diyos ba, spiritually po. Kaya kung atin pong isiping mabuti, yung nangyari po ba sa California ba, malaking sunog po talaga yun Dami pong mga bahay na nasunog, di po ba? Paano nangyari yun? Saan nagsimula? Kahit na halimbawa lang, hindi ko kasi alam kung saan nagsimula yung apoy, kung anong dahilan Hindi kasi ako na sa mga news. Pero isipin ko na lang kahit na ang tao pa ang may gawa, halimbawa na yung
may na ano bang apoy at lumaki lang, masasabi ko pa rin na meron pa rin connection ang anghel po. Kasi meron po talagang spirit na hindi natin nakikita. Naniniwala po ako. At hindi naman po dapat ikakatakot yan eh. Dahil yan ay katotohanan po yan, mga kaibigan. Tayo, nandito sa mundong ito, tao tayo. May katawan, kumakain, nagtatrabaho, no? Ginagawa natin. Pero another na hindi natin nakikita, in the air, may mga angels. At may mga spirito, good and bad, na hindi natin nakikita, pero sila nakakita sa atin. But kung tayo'y tao na spiritual people, makadetect tayo, maramdaman natin. May mga bagay. Kaya nga, di ba, binibigyan tayo ng spirit of discernment. Bukod sa sinabi na makikita, malalaman natin bad and good, spiritual thing din, maano din natin, makakaano din po tayo. Kasi nga, tayo ay may connection na sa Panginoon. Kung totoo talagang born again ka, hindi mo talaga yan kung hindi talaga yan masasabing hindi mo alam. Alam mo talaga yan. Kung talagang tao ka na talagang may connection na spiritually sa Panginoon, totoong born again. Yan lang, masasabi ko lang po, yung sinabi na kailangan natin maging born again. Basahin niyo po yung John chapter 3. Nandyan po yung kay Nicodemus. Dahil kailangan po natin na maging tunay na born again. Para makita natin ang kaharian ng Diyos. Na nandito pa lang tayo sa lupang ito, may nakikita na tayong something talaga na godly things talaga, spiritual things talaga. Kasi God is spirit eh. Talaga natin. Kaya, angels, ang angels hindi po yan Diyos ha. Huwag nating sambahin. Kasi even angels, nagpupuri po sa Panginoon. Angels ay, yun po mga warriors. Meron, kasi in the air, meron tayong hindi nakikita. Nag-aaway-away din po yan sila. Bad and good. So the good thing na tayo ay sa Panginoon, anak tayo ng Diyos, they protect us. God sent angels for protecting us. And of course, we know because we have Spirit, the Holy Spirit of God dwells in us, no? The Spirit of Jesus Christ. So, di ba mga kaibigan, amazing to. Nandito. So, continue po ako sa chapter 27. Nalaman natin na saan na ba ako? Dito sa yung pagsisensus ni King David. Na nagalit ang Panginoon dahil paano masensus yung lahi ng Israel na sabi nga, 'di ba? Pararamihin niya ang mga Israelita gaya ng mga bituin sa langit. So hindi talaga mabibilang. Kaya doon nung ginawa ni King David yon, pinasensos niya ang mga Israelita, naggalit ang Diyos. Sino ba naman ang makakabilang nun, di ba? Kaya yun po yung dahilan. So nalaman natin, at ayun dito, inumpisahan ni Joab na anak ni Zeruiah ang pagsisensos sa mga tao pero hindi niya ito natapos dahil nagalit ang Diyos sa pagsisensos na ito.
Kaya ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay hindi naitala sa listahan ni Haring David. Siyempre, of course, kasi pararamihin nga sila gaya ng mga bituin sa langit. Imagine. So, amazing di po ba mga kaibigan? Talagang ang Diyos ba, may power talaga siya. No, nagalit siya, no? Yung pinasensus ni King David, yung o baga, aanuhan mo, kung baga, no, ang sa mind of, sa isip ng Diyos, pangungunahan mo pa ako, Ako lang ang nakakaalam kung ilan ang mga Israelita. Pangungunahan mo pa ako. Parang gano'n, no? Kaya nagalit siya doon kay King David. Pagpatuloy ko po, dito na po ako sa mga opisyal sa kaharian. Sa verse 25 ng 1 Chronicles chapter 27. Si Ashmavet na anak ni Adel ang namamahala sa mga bodega sa palasyo ng hari. Si Jonathan na anak ni Ozea ang namamahala sa mga bodega sa mga distrito, bayan, baryo at sa mga tore. Si Esri na anak ni Kilob ang namamahala sa mga nagtatrabaho sa bukid ng hari. Si Shime na taga-Rama ang namamahala sa mga ubasan ng hari. Si Zabde na taga-Sepam ang namamahala ng mga produkto nito, ang bunga ng ubas at alak ng hari. Si Baal Hanan na taga-Gither ang namamahala ng mga puno ng ulebo at sikumoro sa mga kaburulan sa kanluran. Si Joas ang namamahala sa mga bodega ng langis ng ulebo. Si Sitrai na taga Sharon ang namamahala ng mga kawan ng hayop na pinapastol sa Sharon. Si Shaphat na anak ni Adlai ang namamahala ng mga kawan ng hayop sa mga lambak. Si Obel na Ishmaelita ang namamahala ng mga kamelyo. Si Jidaya na taga Meronot ang namamahala sa mga asno. Si Jases na Hagrio ang namamahala ng mga tupa. Silang lahat ang mga opisyal na namamahala sa mga ari-arian ni Haring David. Si Jonathan na tiyuhin ni Haring David ang tagapayo niya. Isa siyang matalinong tao at manunulat. Si Jehel na anak ni Hakmuni ang guro ng mga anak ng hari. Si Ahitophel ang isa pang tagapayo ng hari. Ang arko na si Hoshai ay malapit na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitophel, pinalitan siya ni Jehoiada na anak ni Binaya na si Abiatar. Si Joab ang commander ng mga sundalo ng hari. So yan po, no? Atin na pong nalalaman ang tungkol po sa opisyal sa kaharian. At ngayon, nandito na po ako sa 28 kabanata. Mula sa unang versikulo hanggang sa 21. Ang tungkol sa plano ni David para sa templo. Ipinatawag ni Haring David sa Jerusalem ang lahat ng opisyal ng Israel, ang mga opisyal ng mga lahi, ang mga komander ng bawat grupo ng mga sundalo na naglilingkod sa hari at iba pang mga komander ng libo-libo at daan-daang sundalo. Ang mga opisyal na namamahala sa lahat ng ari-arian at mga
hayop ng hari at ng kanyang mga anak, ang mga opisyal ng palasyo, ang mga makapangyarihang tao at ang lahat ng namumuhay na sundalo. Nang nagtitipo na sila, tumayo si David at sinabi, "Makinig kayo, aking mga kapatid at tauhan. Gusto ko sanang magpatayo ng templo para paglagyan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos upang magkaroon ng tungtungan ang kanyang mga paa, at nakapagplano na ako para magpatayo nito, pero sinabi ng Diyos sa akin, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan dahil isa kang sundalo at marami kang napatay. Ngunit sa kabila nito, pinili ako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa aming pamilya na maging hari ng Israel magpakailanman. Pinili niya ang lahi ni Juda bilang pinuno ng mga lahi, at mula sa lahing ito pinili niya ang aking pamilya, at mula sa aking pamilya ikinalugod niya ang pagpili sa akin bilang hari ng buong Israel. Binigyan niya ako ng maraming anak na lalaki at mula sa kanila pinili niya si Solomon na maghari sa kanyang kaharian. Ang Israel, sinabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magpatayo ng aking templo at ng mga bakuran nito, sapagkat pinili ko siya na maging aking anak at ako'y maging kanyang ama. At kung patuloy siyang susunod sa mga utos ko at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon, paghahariin ko ang kanyang angkan magpakailanman. Kaya ngayon, inuutusan ko kayo sa harap ng lahat ng Israel at ang mga mamamayan ng Panginoon at sa presensya ng ating Diyos na maingat niyong sundin ang lahat ng utos ng Panginoon. Kung gagawin niyo ito, patuloy na kayo ang magmamay-ari ng magandang lupaing ito. At ipamamana ninyo ito sa inyong mga angkan magpakailanman. At ikaw, Solomon na anak ko, kilalanin mo at paglilingkuran ang Diyos ng iyong ama ng buong puso mo at isip, dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang layunin ng pag-iisip. Ganda ng dito. Kaya dudulog ka sa kanya, tutulungan ka niya, pero kung tatalikod ka sa kanya, itatakwil ka niya magpakailanman. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Pinili ka ng Panginoon para ipatayo ang templo para roon siya sambahin. Magpakatatag ka at gawin mo ang gawaing ito. Pagkatapos ibinigay ni David kay Solomon ang lahat ng plano ng pagpapatayo ng templo at ng mga balkonahin nito, mga gusali, mga bodega, mga silid sa itaas, mga silid sa loob, at ang pinakabanal na lugar na kung saan pinatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Ibinigay niya ang lahat ng plano na itinuro sa kanya ng Espiritu. Para sa pagpapatayo ng mga bakuran ng templo ng Panginoon sa lahat ng silid sa paligid nito, sa mga bodega ng templo ng Diyos, kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. Tinuruan din niya si Solomon kung paano igugrupo ang mga pari at mga Levita at ang lahat ng gawain sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Ganoon din ang lahat ng mga gagamitin sa paglilingkod. Itinuro rin niya
kung gaano karaming pilak at ginto ang gagamitin sa paggawa ng mga gamit na ito. Sa mga ilawang ginto at mga lagayan nito, sa mga ilawang pilak at mga lagayan nito, sa mga mesang ginto kung saan ilalagay ang tinapay na inihahandog sa Diyos, sa mesang pilak, sa mga malaking gintong tinidor, sa mga mangkok at mga pitsel, sa mga platong ginto at pilak at sa gintong altar na pagsusunugan ng insenso. Tinuruan din ni David si Solomon kung paano gawin ang gintong kirubin na nakalukob ang mga pakpak sa itaas ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi ni Haring David, ang mga planong ito ay isinulat ayon sa gabay ng Panginoon at tinuruan niya ako kung paano gawin ang lahat ng ito. Sinabi rin ni David na anak niyang si Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon. Nakahanda na ang grupo ng mga pari at mga Levita para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. At may mga tao rin na may kakayahang gumawa ng anumang gawain na handang tumulong sa iyo. Ang mga opisyal at ang lahat ng tao ay handang sumunod sa iyo. Ayan po no mga kaibigan, at ang ganda ng mensahe tungkol dito. Yung plano ng Diyos ay naituro sa pamagitan po ng Espiritu. Yung sabi po dito sa verse 12, ibinigay niya ang lahat ng plano mo, itinuro sa kanya ng Espiritu para sa pagpatayo ng mga bakuran ng templo ng Panginoon sa lahat ng silid sa paligid nito, sa mga bodega ng templo ng Diyos, kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. So, ang Espiritu po ang magtuturo sa atin, at kahit sa atin ngayon po, mga kapatiran, mga kaibigan, ang Espiritu ng Diyos. Ulitin ko pong basahin itong sinabi dito na, at ikaw, Solomon, anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos ng iyong ama ng buong puso at isip, dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan Kanya, pero kung tatalikod ka, itatakwil ka magpakailanman. Diba? Kung alam natin yung kantang No Turning Back, Christ is enough, no turning back. No turning back po. Kasi pag mag-turning back po tayo, kaya sa sinabi dito na kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil Kanya magpakailanman. Imagine. Kaya mga kaibigan, kung naniniwala po kayo na ang Diyos alam niya ang bawat isa sa atin, yung puso natin at pag-iisip. Dahil mismong si King David, at hindi lang ito, marami tayong mababasa na alam ng Diyos ang tungkol po sa atin. Yun po kay King David, nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao, no? At nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. So alam ng Diyos ang ating puso at isipan. Alam niya kung ano ang nasa puso natin. At ngayon, nandito na po ako sa last chapter ng 1 Chronica. Mula po sa unang versikulo hanggang
29. So, ating alamin ang mga regalo sa pagpapatayo ng templo. Dito po sa verse 1 hanggang 20. And then 21 to 25, kinilala si Solomon bilang hari. And then sa 26 to 30, ang pagkamatay ni King David. Yan po ang ating basahin. Alamin po natin. Pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang kasalanan. Shout out
Shout out Regina Velisar. Sorry na hindi ko po nakita ang comments ninyo. Thank you so much for the gift. Mickey, thank you so much. Yes, but seek first His kingdom and righteousness, and it will given to you as well. Yes, amen. Yes, of course, the righteousness of God. Yes, amen. God is good and faithful. Yes. Thank you so much. Okay, bakit hindi ko kaya makita yung ano dito, comments? Okay. Shout out Mickey. Mickey Sang, thank you so much for coming. Ano kaya? Thank you so much. Hindi ko nakita yung okay. Continue reading na po ako. Okay, pagpatuloy ko po. Last chapter ng 1 Chronicle. Chapter 29 verse 1 to 30. Verse 30 hanggang 30. Okay. Pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyalis para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx at iba pang mamahaling hiyas at mga batong may iba't ibang kulay at marami ring marmol. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak. Bukod pa sa mga materyalis na naipon ko para sa banal na templo, ang ibibigay ko ay 100 toniladang ginto mula sa Ophir at 250 toniladang pilak. Ito ay gagamiting pangtapal sa mga dingding ng templo at para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero. Ngayon sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Pagkatapos kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga commander at libu-libo at tandaang sundalo, at ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos ng 175 toniladang ginto at 10,000 perang ginto, 350 toniladang pilak, 630 toniladang tanso, at 3,500 toniladang bakal. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato at itinabi ito sa budiga ng templo ng Panginoon na pinamamahalaan ni Jehiel na mula sa angka ni Gershon. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno
nila dahil kusang loob at taos puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Ayan po mga kaibigan, dito sa bersikulo na aking binasa ay ang maibahagi ko po, no, yung kusang pagbibigay po para sa Panginoon. Yun nga po, no, dahil nagpatayo o magpapatayo ng templo itong si King David, kaya kahit ang kanyang kayamanan din ay ibinigay niya po para sa Panginoon. At siya po ay naghihikayat din, sabi niya, ngayon sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Kaya yun, nagbigay po sila. Halos lahat po nagbigay dito. Ito po mga pinuno ng Israel, mga commander, mga sundalo, opisyal, at mga namamahala. Sila po ay nagbigay ng kusang loob. Dahil sabi dito, nagalak ang mga tao sa mga pinuno niya dahil kusang loob at taos pusong silang nagbibigay para sa Panginoon. At ganun po tayo dapat din mga kaibigan. Magbigay po tayo ng kusa para sa Panginoon. Mas yun po ang ikinagagalak ng Panginoon, yung kusang pagbibigay.